Babalik po ang programang Usapang Tol at kagaya po nating nabanggit kanina, Sentol, isa po yung lalawigan ng Cavite sa mga naapektuhan, lubhang naapektuhan ng Bagyong Christine at kaugnay niyan para malaman natin ang sitwasyon ng ating mga kababayan doon. Nasa linya na po ng ating komunikasyon si Governor Athena Tolentino. Good morning po, Governor. Good morning, Ma'am Cecil. Good morning, Senator. Opo, yes po. Governor, opo, kamusta po ngayon ang lalawigan ng Cavite? Okay, so as of today po, ang ginagawa na lang po ng province ay pag-assist sa clearing operations. And majority of the areas, nag-subside na po ang water level. Ayo, pero may mga nananatili pa rin ho ba, Governor, sa mga evacuation center? As of today, meron pa pong 3,113 families in our evacuation centers. 74 evacuation centers po across 8 LGUs. And then itong mga lugar po na meron pa ring mga pagbaha, Governor Tolentino, ito po ba, gaano pa kalalim yung baha? Passable na po ba, Governor, yung mga main thoroughfare? Lahat po possible na, wala na pong baha. Ayun, oho. Pero may mga kailangan na lang i-clear, ano po, ng mga, ng mga kalasada? Yes po. Yun pong mga relief goods para doon sa mga pamilyang naapektuhan, Governor? The province has dispatched 2,000 food packs po and hygiene kits. Nasali na po sa heavily impacted areas such as Ternate and General Trias. So, kaya pa naman ng dalawang... Kulang yun. Kung 3,000 ang nasa evacuation center at 2,000 food packs na na-dispatch, kulang pa na 1,000. Opo, meron pa pong additional 53,000 sacks of rice. Yun. So, dapat siguro mapadala lahat. Ang Noveleta, okay na? So far, opo, ang kulang na lang po are the clearing operations. Yun. Siguro, ang suggestion ko, Governor, pag natapos ang clearing operation, lalong-lalo na malapit dyan sa ilang river sa Noveleta, ay matulungan din natin yung karatig na LGU. Ang tinutukoy ko ay Laurel, Batangas, kahit lampas na sa Cavite. Ginagawa po yan, nagtutulungan yan. Minsan ang Batangas tumutulong sa Cavite, ang Cavite dapat tumulong din sa Batangas. So, mahirap po ang buhay ngayon sa Laurel, Batangas. Katabi lang po ng Tagaytayan at daming naputol na tulay at bagsakang poste ng kuryente. Opo, opo. We will... Kung meron pa pag na-clear na, pero makatulong ng konti sa Batangas at kawawa din sila. Naman mga mga 2 kilometers lang ang distansya. Yan yung mga inter-LGU operation. Yes, we will be coordinating po with the provincial government of Batangas. Governor Mandanas. Sa Cavite City po, kumusta ang lagay ng mga kababayan natin? All is well po, sir. No families in the evacuation centers, wala na rin pong baha, and minimal for the clearing operations. Ayun, at konting siguro pagiging proactive, okay na lahat yan. At padating naman ngayon, ang Bagyong Leon, ano naman ang preparation ng probinsya? As of today po, naglalabas na po kami ng monitoring for the weather reports. And we are also keeping close contact with our LGUs and PDRRMC. Meron tayong bagong provincial director ng PNP. Ano pangalan nun? Opo, Sir Alegre, Dwight Alegre. Colonel Dwight Alegre. Ayun. Cecil, may tanong ka pa kay Governor? Yung damage report lang po, yung damage assessment, Governor, sa lalawigan ng Cavite, kaugnay po nitong Bagyong Christine. Yung pinsala sa agrikultura, pinsala po sa infrastruktura at yung mga bahay po na nasira. If you have the data po, Governor. Okay, for the infrastructure damage po, we have 113 houses na na-wash out po talaga. And then for our agricultural damages, at least 155 million, 659,097.87, affecting po dun yung palay pangkanin, high-value crops, corn, and sa mga kasaba po. Marami rin pala, Governor,
ng mga naapektuhang magasaka. Oho, and then, maiba lang ako ng kaunti, Governor, kasi papalapit na po yung UNDAS. Ano na naman po ang ginagawang paghahanda po ng pamahalaang panlalawigan ng Cavite? By tomorrow po, we will be dispatching security for the highly packed cemetery. Meron pong, nag-double po kami sa traffic enforcers and road safety personnel. Magkakaroon rin po ng mga emergency tents per cemetery. Pati po distribution ng mga water and other support for health services. Oh, and then this early, Governor Tolentino, pwede pa ba yung o kanya-kanyang na po yung deklarasyon ng mga sementeryo at municipal LGU, yung mga guidelines tungkol dun sa kung kailan papapayagan yung libing o kailan papayagan yung paglilinis ng mga sementeryo? Opo, that is per LGU na po. Okay, sige po. Kami po patuloy din na makikipag-coordinate, Governor Tolentino, sa iba pang municipal government sa ilalim po ng Cavite. Maraming salamat po, Governor. Salamat. Buhay po kayo at maraming salamat sa pagising na maaga. Opo. Maraming salamat po, Senator Francis and Ma'am Cecil. Good morning po. Good morning po. Napasabak na si Governor Tolentino Sentol. Ito yung mga maaksyong gawain ng mga gobernador. Opo, ayan.